Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Quezon City, libo-libong pisong halaga ng cash at ilang produkto ang natangay sa isang vape shop. Ang mga sangkot sa pagnanakaw, mga menor de edad. Balita hatid ni James Agustin. Alas 12:30 na madaling araw na mahagip sa CCTV ang tatlong lalaking ito na tumambay sa labas ng isang vape shop sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ang dalawa nagsilbing lookout. Humiga ang isang lalaki malapit sa roll-up door habang ang isa pa ay naupo sa tabi niya. Ilang saglit pa makikita ang isa nilang kasama na nasa loob na ng vape shop. Kumuha siya ng ilang vape products, binuksan ang cabinet at pinuntirya ang kaha. Matapos ang pagnanakaw, ang tatlong lalaki tila may pinagpapartihan na at naglakad papalayo sa lugar. Ayon sa pulisya, nadiskubre ng empleyado ng vape shop ang pagnanakaw pagpasok niya sa trabaho, bandang alas 9:30 ng umaga. Nakita po niya na nakabukas na yung roll-up ng kanilang vape shop at nakita rin po yung pintuan na basag na rin po yung mga salamin. At yung mga gamit po sa loob ay mga bukas at nagkagulo-gulo na po. Sa follow-up operation ng pulisya, natukoy ang pagkakakilanlan ng tatlong nagnakaw. Lahat sila minor de edad. Ang pumasok sa shop ay 13 anyos lang, habang ang dalawang nagsilbing lookout ay 14 at 16 anyos. Nabawi sa kanila ang ilang ninakaw na vape products pero bigo nang makuha ang 16,000 pesos na cash. Sinampanan ng reklamong robbery ang 16 anyos sa lalaki. Napag-alamang dati na rin siyang nasangkot sa pagnanakaw. Sasailalim siya at dalawa pang minor de edad sa counseling ng social worker. Yung 14 years old at saka 13 years old po ay na-turn over po sa BCPC ng barangay. Yung isa naman po ay na-turn over po sa social worker ng Mulabi po. Pagkakaroon po sila ng mga intervention po ng social worker. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa taas ng oil price hike ngayong linggo, pumayag ang mga retailer na hatiin sa 2 araw ang pagpapatupad ng taas presyo. Ngayong Martes, 2 pesos and 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 75 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Ganyan din ang itataas sa Huwebes, June 26. Ang kabuang taas presyo ngayong linggo, pinakamataas na price hike ng mga produktong petrolyo mula pa noong 2022. Sa Quezon City, marami ang humabol na magpakarga ng gas. Kaya ang isang gas station sa FP Avenue o FPJ Avenue na ubusan ng supply. Umaga pa lang daw kasi kahapon ay dumagsa na ang mga motorista roon. Dahil naman sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, nagbanta po ng tigil pasada ang isang transport group. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, tumaas na nga ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw at gaya nga ng naibalita ni Rafi ay may part 2 pa ito sa darating na Huwebes. Kaya naman ang grupong Piston ay nagkilos protesta ngayong araw sa isang gasolinahan dito sa Quezon City at nabanggit nila ang ilan sa kanilang panawagan na maaari maging solusyon sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kabila ng matinding sikat ng araw ay nagkilos protesta ang grupong Piston sa gasolinahan dito sa Quezon City. Hindi raw malayo na magkasasila ng tigil pasada pag sumampa sa 60 pesos per liter ang diesel. Bagamat makatutulong daw ang fuel subsidy na kinakasa ng pamahalaan, tatagal lang daw ito ng ilang araw. Panawagan nila maglabas raw ng executive order ang Pangulo para isuspend ang VAT at excise tax. Wala pa ring linaw kung maipagkakaloob ba ang hirit ng ilang transport group na dagdag singil sa pamasahe.
Connie, ang dagdag pa na pasakit sa mga mamamayan ay yung posible rin tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin. Kanina ay nagpunta tayo sa isang pamilihan at ayon sa mga nagtitinda ay wala pa namang pagtaas sa presyo ng mga gulay at isda. Pero sa mga susunod na araw, sa sandali raw na maramdaman na nila ang epekto ng mas mataas na presyo ng mga produktong petrolyo ay maaari ring tumaas ang presyo ng ilang bilihin. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sapak kung sapak. Sabunot kung sabunot ang tapatan ng dalawang menor de edad na babae sa Dumangas, Iloilo. Walang gustong magpadaig kahit pareho ng napuruhan. Imbis na umawa, todo kantsaw pa ang mga kapwa-estudyante nila. Naawat lamang ang gulo nang may dumating na pulis. Kwento ng 14 anyos na si alias Nene, ang grupo ni alias Lin ang nagbanta ng pananakit. Depensa naman ng 16 anyos na si alias Lin, si alias Nene ang unang manapak. Base sa investigasyon ng pulisya, lalaki ang pinag-ugatan ng away. Nagkasundo na ang parehong panig. Kahit hindi sa eskwelahan nangyari ang gulo, iimbestigahan pa rin daw ng Dumangas National High School ang insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula naman sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang hinoldap na negosyante sa Santa Maria, Bulacan. Chris, ano ang detalye ng pangyayari? Connie, bumibili lang daw ng pagkain ng biktima ng ma-hold up. Sa CCTV footage, kita ang paghinto ng dalawang motorsiklo sa gasolinahan sa barangay Bagbagin. Malapit kung saan bumibili ng burger ang biktima. Bumaba ang dalawang angkas ng mga motorsiklo at nilapitan ng biktima. Inagaw ng isa sa kanila ang bag ng biktima na nakipagpambuno. Ang isa namang salarin sumakay sa motorsiklo ng biktima at pinaandar ito. Itinulak ng biktima ang sumakay sa kanyang motorsiklo. Doon na siya binaril nang umagaw sa kanyang bag habang tumakas sa mga salarin. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. May lead na raw ang mga investigador kung sino ang mga sospek. 3 minero naman ang nasawi sa landslide sa Itogon, Benguet. Base sa investigasyon, natabunan ng lupa ang makeshift tent ng mga minero sa Barangay Virac. Nasa 100 metro raw ang taas ng pinagbulan ng lupa na posibleng lumambot dahil sa pag-ulan. Magkapatid ang dalawa sa mga nasawi. May isa pa silang kasamahang sugatan na nasa maayos ng kalagayan. Nagkaroon din ng landslide sa bahagi ng Banawe-Mayawyaw Road sa Barangay Kinakin sa Banawe, Ifugao. Nadaraanan na ang isang lane doon matapos ang clearing operations. Pinag-iingat sa banta ng landslide ang mga nakatira malapit sa lugar, lalo na ngayong maulan ang panahon. Tuesday, latest na mga mare at pare, confirmed magkakaroon ng Season 2 ang series ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ng Heart World. Chika ni Heart, excited na siya sa launch ng susunod na season dahil mas maraming adventure sa Fashion Week at sa kanyang personal life ang mapapanood ng fans. At ngayong nalalapit na ang big night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, ano kaya ang mensahe ni house guest Heart sa natitirang housemates? I really wish them all the best. At this point, siguro, pag ganyan, destiny na lang talaga ang magdidesisyon kung sino talaga ang karapat-dapat. Iba talaga yung batch na to ng PBB. Iba yung talagang naging marka nila sa tao. So I'm very excited for them. Isa ang patay habang 2 ang sugatan matapos mabangga at magulungan ng truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Paliwanag ng truck driver, hindi daw niya napansin ang nag-overtake na motor. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 50 anyos na truck driver sa Rodriguez, Rizal matapos umanong takasan ang nabangga at nagulungang motorsiklo noong Linggo. Patay ang 22 anyos na babae na isa sa 3 sakay ng motorsiklo. Nagtamo naman ng bali sa iba't ibang parte ng katawan ang rider at live-in partner ng nasawi. Sugatan din ang babaeng kaibigan ng mag-live-in partner.
Ayon sa pulisya, ihahatid lang sana na mag-live-in partner ang kanilang kaibigan sa Rodriguez nang mangyari ang aksidente sa kahabaan ng A. Mabini Street sa Barangay Burgos. At nakasabay nga itong motor na 3 ang pasahero kung saan ay nasagi ito ng malaking truck. At hindi napansin itong truck at nagdire-diretso lang to, hit and run to. Kaya iniwanan lang niya, hindi to naggrabe pala yung babae kasi tumaob sila eh. Tumalsik yung motor. Base sa impormasyon mula sa isang saksi sa aksidente, naaresto ang tumakas na truck driver. May nagsumbong doon sa kamag-anakan na yung truck na involved doon sa hit and run nasa may barangay Manggahan. Hindi naman na nag-resist yung suspect. Ayon sa truck driver, pabalik siya sa barangay Manggahan matapos mag-deliver ng graba sa Cavite. Umovertake daw sa kanya ang nakamotorsiklo. Umovertake po yun sa kanan ko. Dahil nga po malaki yung truck, hindi ko kagad napansin. Yung single po yan na umovertake sa tagiliran ko. Nung pagtingin ko lang sa side mirror ko, nakita ko lang na nabuwal na. Kaya nga umiwas ako. May isa na po, yung bali 2 lang po nakita ko. Yung isa pala nakapasok na sa truck. Paliwanag naman niya kung bakit siya tumakas. Biglaan na din po ako dahil first time ko lang po kasi na nagka-encounter po ng ganun. Humingi ako ng sa kanila na hindi ko naman sinasadya, hindi naman namin kagustuhan yun. Mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury, damage to property, and abandonment of one's own victims ang isasampa sa suspect. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaranas ng pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao. Sa Davao City, abot tuhod ang baha sa ilang kalsada. Umapaw ang tubig sa Talomo River kasunod ng malakas na pag-ulan. Ilang residente ang naperwisyo at sinuong ang baha. Sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, binaha ang isang paaralan matapos umapaw ang katabing ilog. Sa Cagayan de Oro City naman, nasira ang bubong at dingding ng isang bahay sa barangay Balulang. Yan ay matapos mabagsakan ng malaking bato sa kasagsagan ng ulan nitong Sabado. Ligtas naman ang mga nakatira sa bahay. Lumikas muna sila sa isang temporary shelter. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Mindanao ay dahil sa hanging habagat. Lumiko sa intersection ng e-bike na yan sa barangay San Nicolas proper, Cebu City. Nakasalubong nito ang isang motorsiklo. Ang angkas ng motor, pinagbabaril ang naka-e-bike. Bumagsak sa kalsada ang biktima. Patuloy na nagpapatok ng baril ang angkas habang papatakas sila sa mga kasamang drive o rider. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay. Ayon sa mga kaanak ng e-bike rider, may hinatid lang na pasahero ang biktima bago ang pamamaril. Tinitingnan motibo sa krimen ang kasong murder na dating kinasangkutan ng biktima. May persons of interest na ang pulisya. Nadamay sa umano'y away pamilya ang isang aso sa Maynila. Ang alagang aso kasi, pinagpapalo ng isang lalaki dahil sa galit. Desidido siyang ireklamo ng may-ari. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang aso sa Punta Santa Ana, Maynila matapos pagpapaluin ng isang lalaking tila nag-amok umano sa lugar noong Linggo. Ayon sa barangay, napagbalingan ng init ng ulo ng 26 anyos na sospek ang aso nang makaaway niya ang ilan niyang kaanak. Ang kaaway niya muna yung kanyang tatay. So, nag-aamok. Ang nabalingan niya yung pinsan. Nung mapalo niya yung pinsan, nabalingan naman yung aso. So doon, pinalo din niya yung aso. So nasaktan yung aso. Parang dumadaing yung aso, umiiyak. Sa pool sa CCTV, ang panunugod ng sospek sa kanyang lalaking pinsan na nakatambay sa labas ng isang tindahan. Pagkatapos niyan, nakita ang sospek na may hawak na pamalo. Hindi na nakuna ng CCTV ang mga sumunod na tagpo, pero doon na raw ang paulit-ulit na pananakit ng lalaki sa aso. Pamalo ni Kuya Kim. Pagdating po doon, bigla pong parang nangingisay yung aso. Nung nakita pong na yung aso na parang wala na siyang malay,
inaresto na po agad ng mga tanod. Nung magawa naman, nung suspect, inamin naman. Sumuko siya, hindi siya tumakas or nag-resist. Na-recover sa suspect ang ginamit na pamalo. Ang pang-aabuso sa aso, nasaksihan ng kanya mismong amo. Maglalaba raw siya noon at pinalabas lang niya para dumumi ang kanyang alaga. Then, nung nakabili na po ako ng sabon noon, pagbalik ko po, nakita ko na lang po na hinapos niya po yung aso namin sa ulo po. Then, nung nakita ko po yun, natulala na lang po ako. Then, nung naririnig ko po na malakas na po yung iyak na aso namin, siya na po nagsumbong sa pamilya ko po. Naaawa po ako sa aso po. Wala pong ginagawang masama po sa kanya, pinalo niya po. Isinugod sa veterinaryo ang aso na posible raw nagtamo ng mga fracture sa katawan at ulo. Tumangging humarap sa kamera ang naarestong suspect. Kwento niya, natutulog daw siya nang bigla siyang maalimpungatan at binitbit ang pamalong nakuha sa kanyang kwarto. Ayon sa barangay, marami na ang reklamo sa suspect dahil sa panggugulo umano sa lugar. Gumagamit din umano ang lalaki ng iligal na droga. Walang pahayag ang suspect tungkol dito. Desidido ang may-ari ng aso na sampahan ng lalaki ng reklamong paglabag sa Philippine Animal Welfare Act of 2013. Itutuloy po talaga namin yung kaso po. Dahil sa una pa lang po talaga, sakit sa ulo po talaga siya dun sa lugar po namin. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pinagnakawan ng isang kainan sa Bacolod City. Sara, nahuli ba yung suspect? Rafi, isang binatilyo ang natukoy na nagnakaw sa kainan. Nakilala siya matapos i-post ng may-ari ng kainan ang CCTV footage ng pagnanakaw nitong Sabado. Sa video, kita kung paano sinira ng binatilyo ang kandado para makapasok sa isang kwarto ng kainan sa Barangay Punta Taytay. Nakuha ng binatilyo ang sapatos at ilang relo ng may-ari ng kainan. Ayon sa biktima, pinuntahan nila ang bahay ng binatilyo at nalamang pamilyado siya. Hindi na raw sila nagsampa ng reklamo. Naisauli naman ang ilang gamit na natangay mula sa biktima. Kritikal ang isang lalaki sa Lake Cebu, South Cotabato matapos matuklaw ng King Cobra. Kwento ng kaanak ng biktima, hindi nila napansin na pumasok ang ahas sa kanilang bahay sa Barangay Talisay. Una raw nilapitan ng banakon ang dalagitang pamangkin na humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin. Habang hinahanap ng biktima ang ahas, doon na raw siya natuklaw sa kanyang binti. Agad namang dinala sa ospital ang lalaki na ngayon nasa intensive care unit. Nasa maayos namang lagay ang dalagitang biktima matapos turukan ng antivenom. Napatay naman ng mga residente ang cobra. Mga mare at pare, let's meet our first ever ultimate campus cutie, ang Spiker Prince from the South na si Mad Ramos. Mula sa 300 hopefuls at sa mga nakapasok sa top 20, nag-shine ang talento at charm ni Mad sa Sparkle Campus Cutie Search. Angat ang star factor ng student-athlete from Mindanao sa iba't ibang workshop at challenges. At ngayon, ready nang magpakilig si Mad as campus crush with a cause. Gusto kong i-represent yung Muslim community na kayang-kaya natin makipagsabay sa gantong larangan, sa gantong industry. Thank you so much, Andre. And thank you also, Miss Joy and Miss... Si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Mapapanood ang winning journey ni Mad this Friday sa YouTube at Facebook pages ng Sparkle GMA Artist Center. I think nag-shine siya talaga, lalo na sa question and answer portion. And I can see his confidence. I think he'll be a very good addition to Sparkle. Mainit-init na balita, niyanig po ng magnitude 6.3 na lindol ang Davao Oriental. Natunto ng PHIVOX ang epicenter sa dagat, 341 kilometers northeast ng bayan ng Baganga, kaninang dakong alas 10 ng umaga.
Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Sur, maging sa Davao City at Cotabato Province. Walang inilabas na tsunami alert ang PHIVOLCS. Wala rin pong inaasahang pinsala. Pero pinapaalalahanan ang mga residente tungkol sa posibleng aftershocks. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang hindi bababa sa 10 isinasangkot ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang Department of Justice pinag-aaralan na ang pagsasailalim kay alias Totoy sa Witness Protection Program. Balitang hatid ni Darlene Kai. Kasunod ng mga ibinulgar ng akusadong si alias Totoy sa mga alam niya sa pagkawala ng mga sabungero, nagkausap na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at si PNP Chief Nicolas Torre III tungkol sa pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program. Sabi kasi niya sa eksklusibong panayam sa GMA Integrated News, may banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Basta we're processing the information first. Pero may arrangement na kami ni PNP Chief Torre. Handaan niya si alias Totoy na ituro ang mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. May mga hawak na ring ebidensya ang Justice Department para suportahan ang mga pahayag ni alias Totoy na nakausap lang nila bago pa ang May 2025 elections. Hindi mo na ito idinetalye. Meron kaming corroborative evidence na kasama. Basta meron kaming ibang klaseng evidence pa. Iniimbestigahan na rin ang hindi bababa sa 10 taong isinangkot ni alias Totoy. Pero statement pa lang niyang hawak ng kagawaran at wala pang formal na affidavit. Itinanggi rin ng Justice Department ang pakiramdam ng isa sa mga kaanak ng mga nawawala na pinabayaan na sila ng gobyerno. No such thing. Talagang hindi kami nag-give up eh. We have not given up on anything or anybody. Ganun lang talaga, mabagal minsan ang kaso. Ito po'y proseso, kinakailangan po may ebidensya na makakalap at ginagawa ho namin ang lahat. At kagaya nga yan, sabi ko nga, nakausap ko na siya bago pa dumating yung eleksyon at na-process na rin namin yung information. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas pinalawak pang paghahatid ng tama, totoo at komprehensibong balita ng GMA Integrated News. Mapapakinggan na rin bilang podcast ng 24 Oras at 24 Oras Weekend. Narito ang aking report. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa telebisyon hanggang sa social media. At ngayon, maging sa mga podcast, magiging mas accessible na sa mas malawak na audience ang 24 Oras at 24 Oras Weekend. Live mula sa GMA Network Center. Sa pamamagitan niya ng 24 Oras Podcast sa pagtutulungan ng GMA Integrated News, Digital Strategy and Innovation Lab, 24 Oras at GMA New Media Incorporated. Pumunta lang sa Spotify o sa Apple Podcast app sa inyong smartphone at i-search ang 24 Oras Podcast. Tamang-tama ito para sa mga gustong manatiling informed on the go nang hindi makakapanood kung halimbawa nasa traffic o may ginagawa. Lahat ng episode magiging available sa Spotify at Apple Podcasts pagka-ere sa TV. Kaya pwedeng i-review ang mga balita sa loob at labas ng bansa anumang oras. Downloadable rin ang episodes at pwedeng pakinggan offline. Ayon kay Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV at Synergy Oliver Victor Amoroso, sa pamamagitan ng podcast ng 24 Oras at 24 Oras Weekend ay mas magiging konektado ang Pilipino sa pinakapinagkakatiwalang balita sa bansa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng traffic sa Barangay San Jose sa San Antipolo, Rizal, makikita ang jeep na yan na nang paandar na ay biglang napaatras. Natumba ang motorsiklong nasa likod ng jeep, habang naatrasan din ang isang tricycle na bumangga naman sa kotse sa likod nito. Ang isang nakasabit sa jeep, mabuti at hindi naipit matapos umakyat sa bubong ng tricycle. Sa kuha ng dashcam ng kotse, makikita namang nakaiwas sa pagkakaipit ang isa pang nakasabit sa jeep. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang jeep. Sugatan ang motorcycle rider na pinangakuan ng jeepney driver na sasagutin ang pagpapagamot. Tumanggi na ang mga sangkot sa insidente na magbigay ng pahayag. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang motorcycle rider matapos masalpok at pumailalim sa isang truck sa Payatas Road sa Quezon City. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakagarahe ang truck sa compound na nasa tapat ng isang gasolinahan nang bigla itong umabante at nakalabas sa gate.
Doon nasalpok ang motorcycle rider na pauwi na sana. Wasak ang harapan ng motor at nabasag ang windshield ng truck na tumama sa poste ng ilaw. Hinahanap pa ang tumakas na truck driver na posibleng maharap sa reklamo. Sugatan naman ang isang lola sa Cebu City matapos mabangga ang nakaparada nilang e-bike na isa pang e-bike. Sa investigasyon, napag-alaman na lasing umano ang 7 sakay ng nakabanggang e-bike. Nag-aalmusal noon ang biktima na nasa loob ng kanilang e-bike. Agad siyang isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga sugat sa mukha at katawan. Magbibigay na ng tulong pinansyal ang mga sakay ng e-bike sa biktimang na ospital. Nasa impounding area na ng Cebu City Traffic Office ang nakabanggang e-bike. May isang baka sa Kataingan, Masbate na baka na-miss yata agad ang tag-init. Ang baka nakalahok kasi sa Juego de Toro o bullfight na kawala at dumiretso sa dagat. Baka naisipang mag-cool down bago ang intense na kompetisyon. Kaya ayun, tila enjoy sa paglangoy at napalayo pa nga sa tubig. Nahuli at naisakay naman ang baka sa bangka at ligtas na naibalik sa dalampasigan. Ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, handa raw kupkupin ang baka at dalhin sa isang sanctuary. Baka raw gusto ng hayop na mabuhay ng malaya. Samantala, nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig sabihin, mataas po ang tsansang magkaroon ng thunderstorm o biglaang malakas na pag-ulan hanggang alas 10 mamayang gabi. Nagsa rin po ngayon ang mga namimiesta sa Wata Wata Festival sa San Juan City. Marami man ang excited sa basaan, may mahigpit na paalala ang lokal na pamahalaan. At may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, sa kasalukuyan ay nagaganap pa rin ang Wata Wata Festival kung saan nakikita sa aking luguran ay nagaganap ang street dance competition. No? Pero sa ibang bahagi ng San Juan, kaliwat kanan pa rin ang basaan. To whom it may concern ang buga, kahit sino pwedeng mabasa. Pinamunuan yan mismo ng ama ng lungsod na si Mayor Francis Zamora. Pero hindi gaya ng mga naging basaan noong nakaraang taon. Ngayon, may mga oras at lugar na lang na pwedeng mambasa. Mula 7 a.m. hanggang 2 p.m. lang at dapat sa loob lamang ng itinalagang basaan zone sa may Pinaglabanan Road mula N. Domingo hanggang P. Guevara at sa paligid ng Pinaglabanan Shrine. At hindi na raw uubra yung mambubukas ang pinto ng sasakyan at babasain ang tao sa loob nito. Bawal na rin ang paggamit ng maruming tubig, bote, yelo at plastic containers. Hindi na rin uubra ang mga high pressure water sprayers o anumang bagay na maaring makasakit o makapinsala ay di na raw papayagan. At kaugnay ng pagdiriwang, may liquor ban mula kaninang 12:01 a.m. hanggang 2 p.m. Bawal din muna ang pagbibenta ng alak sa pampublikong lugar tulad ng tindahan at kainan. Ang sino mang lalabag sa mga panuntunan ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso at hanggang 10 araw na pagkakakulong. Samantala, Connie, kalagitnaan naman ng kasiyahan ng sumiklab ang gulo sa pagitan ng mga grupo ng kabataan, may nagbasag pa ng bote at may nasaktan. Agad namang nabigyan ng paunang lunas ang nasugatan habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Lumabas ng pagupitan sa Bacolod City ang lalaking yan na nakasandong itim. Nahagip sa CCTV ang pag-atras niya sa motorsiklo na hindi pala kanya. Ang may-ari ng motor ang barberong kanyang pinagpagupitan na hindi rin niya binayaran. Hindi na raw ito i-report ng barbero sa pulisya. Ito ang GMA Regional TV News. 3 batang babae ang nalunod sa Bubunawan River sa Libona, Bukidnon. Kwento ng isang saksi, sakay noon ng motorsiklo ang mga biktima kasama ang kanilang nanay at stepfather. Nawalan umano ng preno ang sasakyan kaya dumiretso ito sa spillway sa Barangay Kapihan.
Nakalangoy papunta sa gilid ng spillway ang mag-live-in partner pero tinangay ng tubig ang mga batang edad 12, 8 at 6. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng mga magulang nila. Nasunog naman ang isang SUV sa Tuguegarao, Cagayan. Hulikam na balot ng usok ang sasakyan sa gilid ng Arellano Street Extension sa Barangay Ugak. Ayon sa BFP Tuguegarao, itinabihan ng may-ari matapos makitang umuusok ang sasakyan niya. Kalaunan, nadiskubreng nagliyab ang engine compartment ng sasakyan at kumalat ang apoy. Humigit kumulang 50,000 pesos ang sinasabing danyo sa sunog. Hindi naman nasaktan ang mga sakay ng sasakyan. Update naman po tayo sa repatriation ng ilang Pinoy matapos ang pag-atake ng Iran sa US Air Base sa Qatar. Kausapin po natin si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga ho. Opo. I only have 10 minutes po. Yes, okay. Susubukan po natin ito itanong at kamusta po tayo sa mga kababayan natin sa Qatar matapos nga po itong pag-atake ng Iran sa Al Udeid Air Base sa Amerika po. Okay naman po sila. We're getting reports from our ambassador on the ground, si Ambassador Mardomel Melicor of Cagayan de Oro. And he was the former Assistant Secretary for Middle East and African Affairs ng DFA. So he's very familiar with the region and with the situation. Ang balita ko pong huli ay they were brought to the pre-departure, so that's good news. But I have not received news that they are boarding or have boarded. Supposed to be po, nasa airport kami this morning para sunduin po itong 30 na first batch of OFWs from Israel who exited via Jordan and a few also from Jordan, assisted by Ambassador Eileen Mendiola of Tel Aviv Philippine Embassy and Ambassador Fred Santos sa embahada po natin sa Amman. Apo. So we hope they will arrive today. So antabayanan lang po natin. Pasensya na po kayo. We might not have time for media interviews after this. Alright, may mga naitala ho bang nasaktan o nawawala at ilang Pinoy ho ba ang nasa Qatar na mga kababayan natin? Sa Qatar po, hundreds of, in the whole of Middle East, 2 million po ang Filipinos. In Qatar, I'll get back to you because I don't have the figure right now with me. But marami po sa Qatar, I think in the hundreds of thousands, if I'm not mistaken. There's an entire Philippine community there, very large. And we're hoping and praying that the ceasefire announced by U.S. President Trump, which will take in effect today, will lead to peace. So abangan lang po natin mga kababayan kung ano yung mangyayari within today. Yun nga ho, no, may anunsyo si US President Trump ng ceasefire umano pero ito ho'y dininay ng kanilang foreign minister. Sa mga pagkakataon pong ito, ano ho ba ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan dyan? Lalo pat sinasabi nga, ito hong pag-atake ng Iran sa pinakamalaking military installation ng Amerika sa Middle East ay buti na lamang na-intercept pero baka daw magtuloy-tuloy, depending sa sagot pa rin na ito na ginagawa ng Israel na pag-atake sa Iran. Yung Qatar po is 222,563. So, they're not attacked by anyone. I think it's because may US base po sa Qatar. That's why na-declare po na close yung airspace ng Qatar kaninang madaling araw. So wala naman pong report na may nasawi o nasaktan. Mas binabantayan po namin ngayon ng Israel because may ongoing missile attack po ngayon sa Israel. Nakalimang alert na po sila this morning pa lang. And also we are still monitoring the situation in Tehran because we are in the process of repatriating the first batch out of Iran via the Turkmenistan border. Nadagdagan pa ho ba yung mga gusto magpa-repatriate? We heard na meron hong 253 na mga OFW ang gusto sana pero 71 pa lamang po daw ang currently mare-repatriate dahil sa pabago-bago ring pagdedesisyon ng ilan ho natin mga kababayan. Constant naman yung updates ng ating ambassadors on the ground.
We just had a briefing from Ambassador Eileen Mendiola, and yesterday from Ambassador Robert Manalo and Ambassador Eileen Mendiola also. And today po, there is a meeting about contingency plan implementation po, led by the Secretary of Foreign Affairs, Ricky Manalo, and Undersecretary Ed De Vega. So we are activated na po yung contingency plans para pong intricate steps po yan na nakamapa na, and all possible scenarios po ay na-exercise na po at pre-practice ng mga ambassadors natin on the ground. Asek, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. God bless. Buhay po kayo. God bless din po. At yan po naman si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Robert Ferrer. Not guilty ang inihaing plea ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case na ipinababasura rin ng kanyang kampo. Kabilang yan sa mga sagot niya sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Dumating sa Senado ang kinatawan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dala niya ang sagot ng Vice Presidente sa writ of summons sa kanya. Nakasaad dito na dapat i-dismiss o ibasura ang ika-4 na impeachment complaint dahil ito ay void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang. Ayon kay Vice President Duterte, labag ito sa one-year bar rule sa konstitusyon na nagbabawal ng pagsisimula ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ang sagot niya, may nakasulat na katagang ad cautelam. Salitang Latina sa Ingles ay more abundant caution o may labis na pag-iingat. Maybe in their minds, they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila ng answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. They're doing so with caution. Sir, this is different from motion to dismiss. Hindi ko pa nabasa. Nakasaad din na isinumite nila ang sagot nang hindi tinatalikuran ang anumang pagtutol sa jurisdiction ng korte at iba pang isyu sa kaso. Nagpadala rin ng kampo ng bisa ng kopya ng sagot sa Kamara. Natanggap daw nila itong ayon sa spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Sa June 30 ang deadline ng House Prosecution Panel para mag-reply sa tugon ni Vice President Duterte. Inihahanda na rin daw ng mga abogado ng bise ang kanyang tugon sa order na inisyu ng Ombudsman. Pinasasagot siya sa reklamong may kaugnayan sa maanumalya umanong paggamit ng confidential funds. Ang mabilis na aksyon ng Ombudsman, welcome development daw para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. The mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Pero nag-aalala si Chua sakaling maunang lumabas ang resulta ng investigasyon ng Ombudsman sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Meron po isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeal, kung saan sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. So, hindi ko alam kung paano ito i-reconcile dito po sa case po ng ating Vice Presidente. Kung sakasakali na ilabas nila muna ang desisyon bago lumabas ang desisyon ng impeachment court. Pero ang isa pang impeachment prosecutor na si Representative Lawrence Defensor, walang nakikitang epekto ang investigasyon ng Ombudsman sa impeachment proceedings. Kahit pa ibasura ng Ombudsman ang reklamo laban sa bise. I don't see any impact on the impeachment complaint. I'm glad that the Ombudsman took action on the recommendations of the Committee on Good Government. And that's a good sign for us. It will affect public opinion on the case, but it will not affect the impeachment if the evidence will be received by the senator judges. Pagtitiyak ni Congressman Chua, makikipagtulungan sila sa Ombudsman. Hindi rin daw makakasagabal ang investigasyon ng Ombudsman sa paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot ng Malacanang ang patutsyada ni Vice President Sara Duterte na may katangiang scammer daw si Pangulong Bongbong Marcos. Budol in English is scam, no? Yeah. Well, we are not.
we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Budol? Talaga? Sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga nambubudol? Sabi ng palasyo, kung hindi nakikita ni VP Duterte ang ginagawa ng pamahalaan, yan daw ay dahil hindi niya binubuksan ang kanyang mata at isip. Mahirap daw buksan ang mata ng anilay nagbubulag-bulagan at walang balak malaman ang nangyayari sa gobyerno. Bukod sa pagtawag na scammer, sinabi rin ng bise na may problema siya sa performance si Pangulong Marcos at hindi siya dadalo sa State of the Nation address sa Hulyo dahil wala raw maiuulat na makabuluhan ang presidente. May balak na ang gobyerno tungkol sa mahigit 9 bilyong pisong halaga ng shabu na nakitang palutang-lutang sa dagat sa Hilagang Luzon. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Rafi, nakatakdang siraan bukas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Itinuturing nilang pinakamalaking drug haul sa kasaysayan. 1,500 kilo na nagkakahalaga ng mahigit 9 bilyong piso ang shabu na yan. Nakabuuan ng mga droga nakitang palutang-lutang sa coastline ng bansa sa mga katubigang sakop ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng agarang pagsira nito at personal siya nagtungo sa headquarters ng PDEA para inspeksyonin ang mga droga. Bukas yan gaganapin yung pagsira, Rafi, sa Capas, Tarlac. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ito dahil sa naiwasang matinding pinsalang na idulot sana nito sa lipunan kapag naibenta at nagamit ng mga adik sa droga. Muli binida ng Pangulo na ang diskarte ng kanyang administrasyon yung mapayapang kampanya kontra droga at ang giit niya epektibo ang anyay bagong konsepto ng war on drugs na ipinatutupad niya. Ang kakaiba pa sa diskarte nila ayon sa Pangulo ang mas pinaigting na kampanya sa prevention o pagpigil ng pagpasok ng droga at rehabilitation o pagtulong sa mga adik na makapagbagong buhay. Kasabay ng pagtugi sa mga malalaking sindikato na din daw ang utos sa pulisya na habulin ng mga maliliit na tulak ng droga na hakbang-anya para iparamdam sa mga mamamayan na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ayon naman sa PDEA, patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga baybayin at tukoy na raw nilang sindikatong nasa likod nito at patuloy ang kanilang pagtugis sa kanila. At yan ang latest mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. 2 weeks to go bago ang nalalapit na pagtatapos ng teleserye ng totoong buhay ng mga sikat. May first duo na napasok sa Big Four ng PBB Celebrity Collab Edition. Yan ang duo nina Charlie Fleming at Esnir o Team Chares. Ang Chares ang nakakuha ng 11 votes mula sa pinagsamang boto ng current duos at ex-housemates. Kaya naman assure na ang Chares sa big night. Ang duos naman nina AZ Martinez at River Joseph o Asver at Ralph De Leon at Will Ashley o Rawi ang nakakuha naman ng tig 2 points. Gabi-gabing subaybayan sa GMA Prime ang PBB Celebrity Collab Edition 9:35 p.m. at 6:15 p.m. tuwing Sabado. Oh, ito taas kamay dyan ang mga naka-experience na ng sleepover. Ang unspoken rules sa ganyan, bawal mauuna sa pagtulog. Oo, pala. Huwag kang mauuna yan. Ang lesson learned para sa isang miyembro ng group of friends sa Zamboanga del Norte. Matapos umaten sa kasal, buhay na buhay pa rin ang diwa ng mga friendship ni Mike Paul. Pwera na lang kay Janelle na maaga yatang nalobat. Kaya ang ending, siya ang napagtripan at naging center of attention. Tawagin natin siyang bida sa pagtulog sa trip to Dipolog. Ayun naman, literal na dead man naman si Janelle dahil himbing pa rin at wala yatang alam sa kwelang nangyari. Viral po ang video with 1 million views. Kaya, trending! Naku naman. Alam mo na, ha? Oo, alam ko. Bawal matulog, maunang matulog sa Kundi, sleepover. alam mo na mangyayari. Viral ka. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.